Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Ako po ang inyong kapatid, Sis Joanna. Ngayon po, muli po tayong magbabahagi na salita ng ating Panginoon para po sa ating pananampalataya at paniniwala sa ating Panginoong Diyos. Bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin sa ating Panginoon. Ama namin, lumikha ng langit at lupa, Panginoon naming lahat, pinupurit, pinaparangalan po namin kayo, tinadakila at winawalhati sa inyong kadakilaan. Ama, pakapatawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa. Intensyon man po namin ito o hindi, pakapatawarin po ninyo kami, Ama. Salamat po sa inyong habag at pag-ibig sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Ama, sa inyong kapatawaran sa aming mga kasalanan. Salamat po sa inyong anak na inyong bugtong na anak na siyang tumubos sa amin sa krus ng Kalbaryo at naglinis sa amin ng kanyang banal na dugo, Ama. Salamat po, Ama. Ama, hindi po ako karapat-dapat, ngunit itago niyo po ako sa inyong likuran, Ama, at gamitin lamang po ang aking bibig upang maghayag ng inyong banal na salita. Salamat po, Ama. Kayo po ang Diyos, kayo po ang dakila sa lahat, at kayo ang aming Panginoon noon, ngayon at bukas. Maraming salamat po, Ama, sa tanging pangalan ng inyong bugtong na anak na aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen and amen. Ngayon po, ang ating pong salitang pagbubulay-bulayan ay mula po sa Aklat ng Kawikaan, chapter 3, verse 5. Sabi po ng ating Panginoon, "Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan." May dalawang bagay po na tinuturo sa atin dito ang ating Panginoon. Ang una po ay magbuong puso po tayong magtiwala sa ating Panginoong Yahweh ng buong puso. At ang pangalawa naman daw po, sabi niya, huwag daw po tayong mananangan sa sarili nating karunungan. So ngayon po, tinuturuan tayo ng ating Panginoon na magtiwala sa Kanya at hindi sa ating karunungan, sa ating sariling karunungan. Minsan sa sitwasyon ng buhay natin, yung ating mga problema at ating mga pagsubok, pag hindi nagtutugma yung mga solusyon, yung mga ginagawa nating solusyon, gumagawa tayo ng iba pang solusyon ulit. Kunyari na lang po sa financial. Ang ating financial, may darating tayong bayarin, mangungutang tayo para bayaran natin yung bayarin na yon. At pag dumating na naman yung due date na yon, at nung inutangan natin, mangungutang na naman tayo para bayaran ang isang bayarin na iyon. So dumadami yung ating babayaran. Kasi nananangan tayo sa sarili nating karunungan. Akala natin yung desisyon natin na yun yung magiging maayos na katagumpayan dun sa ating financial problem. Hindi po, nanganangan tayo sa sarili nating karunungan. Ano pa po? Sa ating karamdaman. Kung tayo man po ngayon ay nakakaranas ng karamdaman, tayo po ay nananangan din sa sarili nating karunungan. Bakit po? Ay, ganitong oras din sinasabi ng doktor, iinumin ang gamot. Pero dahil ayaw nyo, o baka iba yung sitwasyon ng katawan nyo, ay ganitong oras na lang po ako iinom. Ganitong oras na lang po ako iinom. Paano po tayo gagaling? Sa ating karamdaman, kung tayo po mismo ang nasusunod kung kailan tayo iinom ng gamot na pinapagamot sa atin ng ating doktor. Ganon din po sa ating relasyon sa pamilya. Hinahawakan natin yung mga bagay sa ating mga anak at sa ating mga asawa. Minsan nagiging mahigpit na tayo, akala natin tama tayo lagi. Kailangan tama tayo lagi sa kanila. Pero hindi natin alam, nasasaktan na natin yung kalooban nila. Ganito yung gusto mo mangyari, ganito yung gusto ng anak mo. Napipilitan yung anak natin na sundin na lang tayo. Kasi tayo yung magulang nila. Ang gusto ng course ng anak mo is sa IT. Pero ang gusto mo sa kanya maging engineer. Diba? Dahil magulang ka niya, susundin ka niya. Sige, gusto ko na lang din maging engineer. Pero yung puso ng anak mo ay wala dun sa part na yun. Bilang isang magulang, gusto natin tayo yung nasusunod. Tayo yung susundin ng mga anak natin. Pero minsan, hindi na magandang para sa kalooban ng ating mga anak at sa ating mga asawa. Nananangan tayo sa mga bagay na hindi naman natin kaya.
Nananangan tayo sa mga solusyon na akala natin tama. Nananangan tayo sa kapamaraanan natin na akala natin ay tama. Hindi yun ang sinasabi ng Panginoon. Kung tayo man po ngayon ay sinusubok ng pagsubok, no po, kung tayo man ay nasa gitna ng labanan ng pagsubok, ang sinasabi sa atin ng Panginoon, ibigay mo sa akin yan. At hayaan mo ako ang manguna para mapagtagumpayan mo yan. Ano sabi ng ating Panginoon? Buong puso kang magtiwala at lubusan. Sinasabi ng Lord, ibigay mo sa akin yung pagsubok na yan. Ibigay mo sa akin yan. Kasi hindi mo kaya yan. Hindi natin kaya yan. At tama naman po. Minsan sa panahon na kung saan walang-wala na tayo, lubog na tayo, dun lang tayo pumupunta sa Panginoon. Kumbaga, second option ang Panginoon. Pero sa umpisa pa lang, sinasabihan na tayo ng Lord, ibigay mo sa akin yan. Pag hindi na natin kaya, tsaka lang tayo pumupunta sa Lord. Na po? Kaya laging sinasabi sa atin ng Panginoon, kung dumaraan man tayo ngayon sa pagsubok mga kapatid, ang sinasabi ng ating Panginoon, ano po, ibigay natin sa Kanya yan. At hayaan natin siya ang kumilos. Tayo ay sumunod. Magtiwala sa Kanya. Sundin natin yung proseso ng Panginoon. Yes, mahirap. Mahirap po. Mahirap ang pagsunod. Talaga. Minsan dyan tayo nasusubok sa pagsunod natin. No po, yung pagtitiis natin, dyan tayo sinusubok. Pero dyan, after ng pagtitiis, after mong pagsunod ng buong puso mo sa Lord, katagumpayan ang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kagaya na nangyari sa aking buhay. Past 2 years, ako po ay lubog na lubog sa utang. At dahil hindi ko na po kaya, hindi ko na po kaya. Ganun din po, may mga sakit din po ang mga anak ko na mga panahon na yon. At ganun din po, hindi maayos ang relasyon namin mag-asawa. Dahil inuumpisahan namin muli ang relasyon namin mag-asawa. Dahil sinabi ko sa Lord, Lord, hindi ko na po kaya. Binigay ko lahat kay sa Lord. Kasi yung kapamaraanan ko mali. Nung ibinigay ko lahat sa Lord, at sinunod ko yung Lord. Pag sinunod mo ang Lord, hindi kanya pababayaan. Hindi kanya hahayaan. Sa biyaya ng Panginoon po, 2 years na po kaming walang utang. Nakalis na po kami sa utang. Sa 2 years po na paglilingkod sa Panginoon, pagsunod sa ating Panginoon, nagkakasakit man po ang mga anak ko, pero hindi na tulad ng dati na malala. Ngayon naman po, ang relasyon namin mag-asawa, nandoon na rin po na lumalakad na ang asawa ko sa Panginoon, sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya praise God po, walang hindi gagawin ang Lord sa atin. Walang hindi gagawin ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat ng meron tayong pagsubok, alalahanin sa buhay. Ibigay natin at huwag tayong mananangan sa ating karunungan. Salamat sa salita ng Panginoon na tayo po ay manampalataya, maniwala sa ating Panginoon at sumunod sa kalooban ng ating Panginoon para sa ating lahat. Dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon, mahal niya ang bawat isa sa atin. Wala siyang hindi binibigay sa kanyang mga anak, sa kanyang mga lingkod. Kaya praise God. Salamat po sa ating Panginoon. Salamat po, Ama, sa inyong salita namin pinagmulayan. Nawa salitang ito ay tumaling mo sa aming puso. Salamat po, Ama. Kayo po ang dakilang Diyos, dakilang Panginoon sa lahat. At wala pong hindi magaganap sa inyong kapurihan, sa inyong kadakilaan, sa inyong kaluwalhatian, aming Ama. Maraming salamat po sa tanging pangalan ng inyong bugtong na anak na aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen and amen. Maraming salamat po mga kapatid, at nawa po mga kapatid, ang salita ng ating Panginoon ay araw-araw po nating pagbulayan, basahin,
upang maging daan ng ating pananampalataya at paniniwala sa ating Panginoong Jesus. Maraming salamat po mga kapatid. God bless po at see you po. Bye-bye!